Bago matapos ang taong 2023, atin mo nang alamin ang mga kaganapan na nagpagulo ngayon sa mga volleyball fans dahil sa lipatan serye ng mga manlalaro. Tara ating alamin kung ito ba ay haka-haka o may katotohanan nga ba. Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Marami na nga ang nagsiliparang haka-haka at mga chismis sa lipatan serye ng F2 Cargo Movers at ng ibang mga manlalaro. Mukhang isang eksplosibo naman kasi ang mga kaganapan sa susunod na taon. Pero syempre dahil tayo ay pinalaki ni Marites kahit haka-haka pa yan, tara at ating patulan. Kahapon nga lang ay nagpalabas na ng clue si Mother Lily Yu sa kanyang ex-account na nagpapahiwatig na silyado na ang isang manlalaro na kagagaling lang sa na-disband na kupunan. At mukhang pwede na ring sabihang sa wakas dahil noon pa man ay target na nilang rekrutin ito kaya lamang ay nag-iba ang ihip ng hangin. Isang planetang Mars ang ipinakita ni Mother Lily Yu na nagpapahiwatig sa pangalang Mars Alba. Totoo nga kaya ito? At kung may nadagdag man, mababawasan na rin ba ang Flying Titans? At dahil usapang Flying Titans, may usap-usapan na rin na silyado na ang kontrata ng isang outside hitter ang madadagdag sa Chocomucho upang tulungan si Cici Rondina. Isang matibay na clue ang pinalabas na naman ng Mother Lily Yu at yun ang pamilyang Montano. Kaya marami ang nagsasabi na si Mean Mendres ng PLDT High Speed Hitters ang medyo kahawig sa mga anak ni na Sunshine at Cesar. Totoo kaya ito? Pwede rin naman dahil kailangan talaga nila ng maaasahan sa paggawa ng puntos dahil nga sa kakulangan nila ng manlalaro at nagre-recover pa si Des Cheng sa kanyang injury. At hindi pa nagtatapos dyan dahil kumakalat na rin ang mga balitang mababawasan na naman ang mga Flying Titans. Hindi lamang isa kundi mahigit sa 2 manlalaro. Sino-sino kaya sila? Sa aking sapantaha ay isa siguro dyan ay ang di-kalibring middle blocker. Subok na at talagang maaasahan sa lahat ng bakbakan. Pero sa last conference ay hindi masyadong nagamit ni Coach Dante kaya mariing lumipat na lang at nang mapakinabangan. Sabagay ni-recruit lamang ito habang nagre-recover pa si Madayag. Kaya ngayong okay pa sa alright si Madzilla, pwede nang magamit sa ibang kupunan si Micah Ortiz, ang subok ng middle blocker ng national team. At sa 2 manlalaro, hindi ko alam kung sino ang magre-retire na. Isa pang malaking palaisipan ng lahat ang kumakalat na balita tungkol sa paglipat ni Gretchen Soltones ng Petrogas Angels papunta sa Akari. Marami na nga ang nagpapakalat ng balita pero sa ngayon hanggat hindi pa kumpirmado ay pwede pa ring mabago ang pangyayari. At marami na nga ang kumakalat na ebidensya patungkol dito. Totoo nga ba ito? Ano sa palagay nyo? Bagamat marami pa ang naghihintay sa mga bagong lilipatan ng F2 core players, pero sa ngayon tikom pa muna ang bibig ng mga Marites Nation. Pero gayon pa man hanggat hindi pa selyado at hindi pa nagkapermahan ay maaari pang mabago ang ihip ng hangin. Kahit ako rin naman ay na-excite na rin kung saan mapapadpad ang mga F2 core players, lalong-lalo na si Chang Abi at si Kiana D. Pero habang naghihintay, let's enjoy the new chapter as we welcome the year 2024. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching.